parang babalik ako sa pagkabata. Kasi mga bata kinakabahan eh. Parang, yun lang yun. Sa bata lang daw po yun, sabi. Sa umaga pong ito, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang yugto ng ating pananambahan. Ito po ay ang salita ng Diyos. Inanyaya ko po ang lahat na magsitayo para po sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Ama naming banal na napakabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po sa bawat kalakasan. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito na patuloy niyo po kaming ginising muli upang kami ay makarating dito ng may kasiglahan, may kasiyahan, at patuloy pong mag-aral ng iyong salita, magpuri sa iyong dakilang pangalan, at patuloy po namin maitaas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Lord God, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat anak mo na naririto, na patuloy niyo pong iniingatan. Ganun din po ang wala pa rito, Panginoon. Naniniwala po kami at nagkakaisa na patuloy po ang iyong pag-iingat, patuloy po ang iyong presensya, at patuloy po ang iyong biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, gamitin niyo lamang po ang iyong mensahero upang maihahag ang iyong revelasyon, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na patuloy niyo pong inilalagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil katagumpayan po ang aming mararanasan dahil sa amin. Yung nga po, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay naririto po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ipinagkakatiwala niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat sa iyong salita na patuloy niyo pong inilalagay sa aming mga puso at isipan. Sa umagang ito, Panginoon, ang iyong presensya lamang ang patuloy namin inaasam at naniniwala po kami, Panginoon, na ang paggabay mo sa amin sa umpisa hanggang katapusan ay hindi po maaalis. Ito po ang aming panalangin naman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Tunay nga po na linggo-linggo tayo ay nakapag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Kaya minsan nagkakaroon po ng review na lang po. Narinig po natin ng mga nakarang buwan, narinig natin ng nakarang linggo, at patuloy po natin naririnig. Dahil ito nga po ay isinulat na po sa Biblia. Kaya kahit sino po yung nakatayo o nagsasalita ng kanyang banal na salita, matatanda po natin, narinig ko na yan Pero po merong panibagong revelasyon. Hindi kamot narinig na natin, ulit na lang. Meron pong bagong revelasyon sa buhay ng bawat isa. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay, at tatalakayin po natin yan ay mula po sa Psalm 46, verse 10 hanggang 11 po. Sabi po rito, verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation and I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge." Selah, sabi nga na. Iyon po, ay yung Selah po na yun, isa po yun sa, kasali rin po sa verse, na ang kahulugan po niyon, stop po muna. Maghintay po tayo ng kasunod na passage. Iyon po yung pinaka kaya binabasa rin po. Sa umagang ito, ang pamagat po natin ating pag-aaralan is abiding in His presence. Pag sinabi pong in His presence, alam po natin na si God po yun. Ang ating Abba Father. Dahil iyon lang naman po ang ating nakakasama na kahit na hindi po natin nakita, alam po natin na ang kanyang presensya ang ating kasama. Sabi po rito, pamamalagi sa kanyang presensya. Sa umpisa pa lamang po na nakikita na po natin na nagkakatugma-tugma po yung bawat tumatayo po rito. Sa opening prayer pa lang po, nabanggit na po ng ating sister Flor. Ganon din po sa awitan. Sa lahat ng panahon, di ba? Sa lahat ng panahon kasama natin ang Diyos. Hindi po niya tayo iniiwan. Sabi po ng Tagalog version po, sabi rito, "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin." Kasama po ba natin ngayon ang Panginoon ng mga hukbo?
Amen. Hindi po natin siya nakikita ng mukha, pero alam po natin bilang mananampalataya, kasama po natin siya. Hindi lamang po sa pananambahan, kundi pati po sa ating pang-araw-araw. Ang sabi po rito, how can you practice God's presence daily? Paano ba? Paano ba natin mararanasan o may sasagawa yung presensya ng Panginoon sa araw-araw? Kung mahalaga ang presensya ng Diyos at tunay na ito'y mahalaga, paano natin ito maisasagawa o mapapractice araw-araw? Mahalaga po ba ang presensya ng Diyos? Amen. Minsan nga po sa bahay lang, alam natin na ang presensya ng Diyos ay kasama natin sa trabaho, sa pag-aaral. Ganun po kahalaga ang presensya ng Diyos. Kaya nga po sabi ng, ganyan na lang din po yung pakiusap ni Moses nung sila ay inatasan ng Diyos na pumunta sa lugar na yon. Sabi po rito, sapagkat alam niya na sila ay mabibigo sa kanilang paglalakbay kung sila ay hindi sasamahan ng presensya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, dito po sa Exodus 33:15, sabi ni Moses, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Yun po yung pagkakasabi ni Moises kasi napaka-importante po, lalo sa panahon nila, yung pagsama ng presensya ng Diyos. Pero sabi po sa 14, bago dumating yung 15, sabi ng Diyos, and He said, my presence will go with you, and I will give you rest. Yun po yung pagkakasabi ng Diyos doon. Meron pong kapahingahan pagkasama po ang Diyos. Mapapansin po natin sa umpisa pa lang, nabanggit na yung kapahingahan sa devotion pa lang. Kasi po, talaga po yung kapahingahan kailangan po ng isang tao. Ganon din po sa pang-araw-araw natin. Sabi rito, bago natin sagutin yung how to practice the presence of God daily, bago natin po yon, kailangan po alam po natin na ano ba yung presensya ng Diyos. Pag sinabi pong presence of God, ano po ba yon? Ang presensya po ng Diyos ay hindi lamang yung konsepto na para bang iniisip mo na katang-isip gano'n. Totoo po yun. Hindi lamang ito isang katang-isip o konsepto, kundi isang espiritual na katotohanan nakaukit sa kanyang likas na pagka-Diyos. May mga evidence po o patunay na meron po talagang presensya ang Diyos. May mga evidence po na makita po natin sa universe. Alam po natin na ang presensya ng Diyos o ang Diyos ang lumikha po ng universe, yung mga malalaking planeta, yung mga bituin na napagkarami-rami, yung kalawakan na hindi masukat hanggang sa panahon ngayon. Iyon po yung makikita po natin na ebidensya na may presensya po talaga ang Diyos sa kalawakan, maging po sa kanyang paglikha. Nilikha po niya ang tao bilang kanyang kawangis. Kaya po, maging ang mga tao, nakikita po natin yung presensya ng Diyos sa mga tao, lalo na po sa mga mananampalataya. Iba-iba po itsura ng tao, pero ang presensya po ng Diyos ay nananahan po sa bawat mananampalataya. Ganoon din po sa mga biblical history. Nandun din po yung presensya ng Diyos sa bawat istorya ng Bible, sa kamukha nga po nung binanggit kanina sa Exodus po na yun, na sinamahan po sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Kaya nga alam po, ang mga nakakalungkot dito, ang sabi ng iba, to see is to believe. Nasaan po ba yung Diyos? Ipakita niyo sa akin. May mga nakakapagsabi pa rin hanggang sa panahon natin na ng ganong mga pananalita. Dahil hindi po nila nakikita yung mukha ng Diyos. Kaya po, nasa isip nila, meron pa rin po silang pag-aalinlangan na nasaan ang Diyos. Iyon po yung pagkakatanong nila. Ang presensya ng Diyos ay totoo. Ang Diyos ay totoo. Dahil nga po, nandirito tayo mananampalataya, isang ebidensya po yun na ang presensya ng Diyos ay naririto sa atin. Sabi nga rito, dahil ba hindi nakikita, hindi na ito totoo? Totoo po ang presensya ng Diyos. Ganon din po ang Diyos. Sabi ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu.
At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Isa po yan na mababasa natin sa Bible. Ganon din po sa Mateo 6 verse 6. Sabi po rito, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. Hindi po talaga nakikita kasi nga po Espiritu. At ang iyong Ama na nakikita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Marami pong mga verse sa Bible na nagpapakita na ang Diyos ay Espiritu. Kaya po, hindi po talaga nakikita. Sa 1 Timothy 1:17, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at hindi nakikita. May mga bagay na hindi kayang makita ng physical na mata dahil ito'y spiritual. Para makita mo, kailangan mo ng pananampalataya. Dahil yung pananampalataya is tumatagos po sa 5 senses. Yung nakikita po natin, ito po yung base lang po sa physical. Pero pag nakakita po tayo na kabila doon sa physical o yung spiritual, ito po ay pananampalataya po yung ginagamit po natin. Ang sabi nga po ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Iyon po yung pananampalataya, may paninindigan po tayo na totoo ito. Nangyayari ito, nangyari sa akin ito. At papangyarihin pa sa akin ito. Yun po yung pananampalataya. Meron tayong kapasidad na maniwala na kahit hindi pa nangyayari o kahit hindi natin nakikita, dahil po yun sa pananampalataya. Katulad po ng sa Roma 1:20, sabi po rito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na ihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang idadahilan pa. Yun po, yung mga nilikha po ng Diyos, marami po yan. May mga dambuhala sa karagatan, meron pong mga malalaking puno, may mga bundok. Yan po yung mga nilikha ng Diyos na ebidensya ng kanyang presensya, ng kanyang pagka-Diyos, na nakaukit na po yun sa kanyang pagka-Diyos. Hindi po natin yan sasabihin na dulot yan ng Big Bang Theory. Hindi po natin masasabi yan. Napakaganda po ng kalawakan. Kung makikita lang po ng ating natural na mata, pag nasilayan mo yung kagandahan ng kalawakan, mamamangha ka. Ito ba ay isang likha ng pagsabog? Yung ganong kaganda, hindi po natin masasabi na basta sumabog na lang. May mga bansa po sa panahon ngayon na sabog dito, sabog doon. Maganda po ba tingnan? Napakapangit po dahil nakita po natin wasak ang mga lugar, yung mga part na matagal nilang iningatan, nawasak, yung mga buhay na nasayang. Kasi nga po, sumabog po yun eh. Ito po yung makita natin yung kalawakan na nilikha po talaga ng Diyos. Ito po yung mga, pag umuulan, makakakita ka ng rainbow. Ito po, masasabi mo po ba na dulot lang ng pagsabog? Isa po itong likha ng isang malikhaing makapangyarihan. Yung mga katabi po natin na nagagandahan at nagagapuhan, mukha po bang nasabugan yan? Hindi po. Isa po yung likha. Isa po yung nilikha ng Diyos at narumihan yung kanyang kamay sa pagmolde. Eka nga, doon nilikha si Adan, nung katawan ni Adan, mula po sa alabok. Sabi po rito, dapat nating paniwalaan ang dalawang realidad. Ito ay spiritual reality at physical reality. Katulad ng sinulat ni Apostol Pablo, meron po pala talagang dalawang realidad, katotohanan na spiritual at physical. Hawakan nyo nga po yung mga katawan nyo, yan po yung physical. Yung hangin, tsaka yung mga espiritu, hindi po nahawakan yan, yan po yung spiritual po. Hindi po nakikita ng mata, hindi po nahawakan, hindi po nalalasahan. Ano po ba lasa ng espiritu? Sa spiritual po natin, nalalasahan po natin yun.
Dahil yung pagkain po ng Espiritu is yung salita po ng Diyos. Ang sabi pa po rito sa 2 Corinto 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yung hindi po nakikita spiritual, yung nakikita is yung mga bagay na di nakikita, spiritual po yun. Yung nakikita, spiritual. Huwag po tayong nalilito, ako lang po yung nalilito. Iyon po. Iyon ang sabi ng ating Apostol Pablo na yung kanilang paningin nakatuon sa mga spiritual na bagay. Ano po ba yun? Iyon po yung kaharian ng Diyos, iyon po yung presensya ng Diyos. Iyon po yung ginagawa ng Diyos sa kanila na hindi po nakikita ng iba. Kaya po yung kanilang spiritual na pananampalataya, ganun po talaga kalakas. Dahil inaasahan po nila yung mga bagay na kahit hindi pa nila nakikita. Spiritual reality, hindi lamang ito patungkol sa Diyos, kundi ito'y patungkol sa realidad sa mundo ng mga espiritu. Dalawa nga po yung mundo, isang reality, isang spiritual, isang physical. Iyon po yung mundo. Yung mga mundo talaga ng espiritu. Tulad natin ngayon, hindi po natin nakikita, may mga kasama po tayo rito. Hindi ko po kayo tinatakot. Kasi nga po kasama natin is anghel ng Diyos. May mga espiritu po na nakaprotekta sa atin sa oras na ito. Ganoon din po, kahit tayo ay mga nasa lansangan, kahit tayo ay mga nasa trabaho, kasama po natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, ng mga espiritu na gumagabay po sa atin. Yun nga lang po, hindi po natin ito nakikita kasi nandito po tayo sa 5 senses po natin. Pero alam po natin dahil ginagamit po natin ang ating faith, yung pananampalataya po. Sabi po nito, mayroong mundo na nakikita at hindi nakikita. Mayroong physical na mundo, mayroong ding spiritual na mundo. Gayon din ang mga anghel, ang mga diablo at mga demonyo, ang lahat ng ito ay totoo sa mundo ng espiritu. Kung naniniwala po tayo na may mga diablo, lalo na mag-Halloween, may mga demonyo, mas paniwalaan po natin na totoo ang presensya ng Diyos at totoo ang Diyos. Dahil ito po ay kasama po natin, nangako po siya na hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Ang presensya po ng Diyos ay ganun po kahalaga lalo sa ating mga mananampalataya dahil kailangan po natin ito sa pang-araw-araw. Katulad po ng Efeso 6:12, sabi po rito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Meron po talagang mga hindi nakikita na spiritual. Maging sa mga kalaban, tinatawag na kalaban. Ito po, maganda pagkakasabi po ng New Living Translation sa Ephesians 6:12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Mapapansin niyo po ron, unseen world. Meron talagang hindi nakikitang mundo. Against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Sinabi po ng maliwanag ng ating Apostol Pablo na meron talagang unseen world, tsaka meron talagang mga elemento na hindi nakikita. Sabi roon, mayroong mundo na hindi nakikita ng ating mga mata, pero hindi ibig sabihin, hindi ito totoo. Totoo po siya. Katulad po ng pangyayari sa Bible na tinalakay po ata natin ito nung nakaraang linggo sa Ikalawang Hari, chapter 6, 15 to 17, ang sabi po rito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. Sino po ba si Eliseo? Si Eliseo po ay, pag nababasa niyo po sa Old Testament, ito po yung maraming kababalaghan o mga hindi normal na nangyayari. Katulad po nung
Yung langis na umapaw, kay Eliseo po din po yun. Yung sa Shunammite woman, yung nabanggit yung all is well, yun po yung kay Eliseo din po yun. Ano po ba yung story nun? Meron pong bata na ipinanak yung Shunammite woman na namatay, at yung pananampalataya po nung Shunammite woman na yun, ganun po katindi. Kaya nung pinuntahan po ni Eliseo, may pinagawa sila at nabuhay para po sa short story. Basahin niyo na lang po kasi maganda po yung mga istorya na yon na para po sa pananampalataya. Iyon po. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karawahing nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Kinabahan po kagad yung kanyang katulong. Verse 16, sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila." At siya'y nanalangin, "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Iyon po yung isang patunay sa biblical history na ang presensya po ng Diyos ay nasa mananampalataya o nasa mga tao na naniniwala po sa Diyos. Ang unang reaksyon po ng katulong ni Eliseo, sabi, "Guro, paano na tayo?" Bilang isang normal na tao na hindi po natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na ganong malapitan, yun po talaga yung reaksyon nun. Paano tayo? Minsan sasabihin pa, "Naku, patay na. Ang daming kalaban." Pero ang ginawa po ni Eliseo, mahinahon lang po siya. Ang tugon niya, "Huwag kang matakot." Isang mahinahon po yun na tugon. "Huwag kang matakot, easy ka lang. Meron bang mga bayarin? Easy ka lang. Huwag kang matakot. Meron bang mga karamdaman na hindi ba natutugunan? Easy ka lang." Nandiyan po yung presensya ng Diyos. May mga exam po ba na napakahirap? Easy ka lang. Kasi yung presensya ng Diyos gagabay sa iyo. May mga anak ka ba na matitigas ang ulo? Easy ka lang. Kasi kayang-kayang baguhin ng Diyos yan sa kanyang presensya. Marami po na kailangan po nating dapat kalmahan lang. Dahil hindi naman po nakakapag-solusyon yung pag-overacting natin. Hindi po yun nakakapagbigay ng solusyon. Ang hirap pa po doon, baka maging worse pa po yung pangyayari. Minsan sa daan, yung road rage, kung sila ay easy lang yung kanilang mga ginagawa at hindi init ng ulo kagad yung ipinaiiral, masusolusyonan po yun. Meron nga po mga pinapakita sa social media na sa ibang bansa, once na nagkakabanggaan, nagyayakapan pa yung nagbanggaan dahil kalma lang. May mga ganun pong pangyayari na pwede naman po pala yun. Pero mga normal po na nangyayari, magkatinginan na, nagbabarilan na. Wala po silang kay-easy-easy. Nandun pa rin po sa kanila yung galit. Kasi po kung ang alam po nila na ang presensya ng Diyos ay kasama nila, easy lang sila. Kalma lang talaga sila. Kaya po, yung mga pangyayari na sa Bible, isinulat po yung para matutunan po natin. Ano po ginawa ni Eliseo noong panahon na yon? Para kumalma yung kanyang katulong o yung kanyang lingkod. Nanalangin po si Eliseo. At ang kagandahan po sa Diyos, tinugon kaagad ng Diyos yung kanyang panalangin. Binuksan yung mata ng kanyang katulong, kaya po kumalma. Baka po kung hindi nakita ng katulong niya, nagtatatakbo na po. Papunta sa kalaban at sumuko na. Pero dahil ang Diyos ay kasama nila, ang presensya ng Diyos ay nananangan sa kanila, pinakita po ng Diyos sa kanila na easy lang sila. Hindi nila laban yun. Hindi nila kaya ng kanyang sarili yon. Kundi ang Diyos pa rin po yung magdadala sa kanila sa katagumpayan. Sabi po rito, yun nga po, how can we practice God's presence daily? Sabi po, rest. Ito po, tinalakay na po natin to noong mga nakaraang linggo. Hindi po ibig sabihin ng rest na wala ka na pong gagawin. Kamukha po natin ito, naka-rest po ba kayo ngayon?
Amen. Pero po, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kahit po ako, rest po ako. Bakit? Kasi po, ang revelasyon ng Panginoon po yung nagbibigay po sa akin ng kanyang mga salita. Hindi po tayo gahol kung paano paano bang magagandang salita, ano ba yung dapat nating gawin, magpapapadyak po ba ako dito sa ibabaw ng pulpito? Hindi po. Kalmahan lang po natin. Kasi po, ang kanyang presensya ay mahalaga at nakikita po sa atin to kung tayo ay kalmado. Sabi po rito, yung rest po nito, ang ibig po sabihin, rely entirely, surrender, trust. Umasa ng buong puso, iasa mo lahat sa Diyos. Katulad nga po ng ating mga problema, iasa mo po sa Diyos yan. Hindi po tinuturuan ng Diyos na maging tamad ang isang Kristiyano. Tinuturuan lang po tayo ng Diyos na umasa sa Kanya dahil siya po yung ating Diyos. Isuko at magtiwala. Yung mga pangangailangan natin, maging sa ating mga kapatawaran, isuko po natin yan sa Diyos. Kailangan po ba natin magpatawad? Kailangan po. Kasi po yung mga tao hindi nagpapatawad, mas lalong tumatanda. At mas lalong nagkakaroon ng wrinkles. Sabi ni Sister Flo. Pero po, ang totoo po nun, mas prone po sa sakit pagka ang tao ay laging galit o hindi makapagpatawad. Kaya po sabi po rito, rely entirely, surrender, trust. Yun po, ang sabi po, umpisa po natin ang paano natin mararanasan yung presensya ng Diyos sa araw-araw. Ang una po rito, letter R sa rest, renew your mind in His truth. Yun po yung katotohanan na kailangan po natin i-renew ating isipan katulad po ng katulong ni Eliseo. Parang sa Romans 12:2 na sabi po rito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yun po pala yung mga benefits ng pagre-renew ng mind. Maunawaan po natin yung perfect will ni God. Maunawaan po natin kung ano ba yung mabuti na ating dapat gawin. Yun po, kung tayo ay magre-renew ng ating mind, yung presensya ng Diyos, makikita po natin to sa pang-araw-araw natin. Kasi po, ang normal nating isipan is sa mata natin makikita. Sa pakiramdam natin mararanasan. Pero po, pag nirenew po natin yung ating mind na dapat yung faith po yung ating papaganahin. Minsan kasi, kumikilos po ang Diyos, hindi po natin alam. Hindi po natin napapansin, pagkilos pala ng Diyos yun. Akala po natin, isa sa mga tao na gumawa para masolusyonan yung problema natin. Ginamit po yun ng Diyos para po masolusyonan yung problema. May mga ginagamit yung Diyos na hindi lamang po natin namamalayan kasi po sarado po yung faith pagdating sa ganung pangyayari. Yun po, sabi rito, simula ng bawat araw sa pamamagitan ng banal na kasulatan upang iayon ang iyong kaisipan sa pananaw ng Diyos. Tapos, yung pag-renew ng mind is replace worried thoughts with promises from His Word. Lagi ninyong, sabi rito, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Philippians 4:8 po. Yun po yung dapat pala nating isa-isip. Yung kung ano yung mga bagay na totoo. Totoo din po yung spiritual, kaya isa-isip po natin yung na presensya ng Diyos bilang spiritual ay nananahan po sa atin. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Paano ba natin ito maisa sa isip sa araw-araw? Tayo po ay mag-meditate ng kanyang salita. Kahit mga 10 minuto, kaya nga po kagandahan ng Bible study nila Sister Flor, nakapag-meditate po sila ng salita ng Diyos. At least nare-review po yung isip natin. Hindi po puro sa social media na nagiging toxic na po minsan sa isipan natin. Minsan po yung mga nakikita po natin, may mga karumal-dumal na nakikita sa social media na nakaka-stress po ng isipan.
Minsan po halos, ako nga po, pagka halos ayoko nang panoorin kasi nga po, nakaka-stress po yung mga ganon, mga bata nagsusuntukan, lalo sa school, may batang binugbog ng high school student. Yun po ba yung nais ng Diyos para sa atin? Hindi po. Ang nais po niya is mabuti tayong mamamayan. Ganon din po yung nais po niya sa kanyang mga anak. May mga high school student na kababaihan, sinasabunutan, nakaka-stress po panoorin. Pero po pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos kahit 10 minutes o more than 10 minutes, mas mainam. Dahil po naririnig yung isipan natin sa mga mabubuting pangako ng Diyos, sa mga kadakilaan ng kanyang paglikha. Nakikita po natin yung kanyang biyaya po tuwing tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa naman po, engage in stillness and surrender. Ito po yung sinasabi po ng Psalm 46:10. Yung pagkakasabi po ron, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Kagandahan na po dito kung mapapansin niyo po, unang-unang salita, be still. Sabi manahimik o tumigil o magpahinga. Pero ang root word po nito, rest. Kung mababasa niyo po ito sa Strong Hebrews ng Concordance, ang number po nito doon sa Hebrew word, 7503. Na pag binasa niyo po yon, isinalin po ito ng Hebrew word sa salitang Rapha. Di ba po pamilyar sa atin yung Rapha? Ano po ba yung Rapha? Ito po yung God is my healer. Pero ito pong Rapha na to is still. Isinalin po sa English na still. Ito po yung with H. Yung Rapha po kasi walang H sa dulo. Yung Rapha, ang number po niya doon sa Strong Hebrew, 7495. Kung magsisearch po kayo sa Google, nakita niyo po yan, H7495. Ito po yung Rapha na the healer. Yung Rapha po na ginamit dito sa Psalm na still, ito po yung 7503 na kung ispelay po natin, R-A-P-H-A-H. May H po siya na karugtong sa dulo. Ang kagandahan po nito, ito po yung root word ng Rapha na God is my healer o the healer. Ano po ibig sabihin nun? Na once na sinabi po na be still, pinagaling ka na. Ano ba yung mga problema? Hindi lamang po karamdaman yung mga pinapagaling. Hindi lamang po kamot pinagaling, sasabihin, may sakit ka pala. Hindi po. May mga magagaling sa kanyang larangan. Pero ito sinabi, be still. Ano po ba yung kwento nito? Bakit po niya sinabing be still? Nung panahon po na yon, talamak po talaga yung digmaan. At ang Israel ay nasa ilalim po ng digmaan talaga. Kaya sabi ng Diyos, be still. Bakit? Siya po ang lulupig sa mga kalaban ng Israel. At luluwalhatiin yung kanyang pangalan sa bawat bansa. Sabi rito, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Ano pa po ibig sabihin ng be still na yon? Ang sabi po rito, to relax, to let go, and to cease. Yun nga po. Ang be still, ginamit po ito ng Bible sa Lumang Tipan. Ito po yung ginamit ng 73 times. Dami po. Pero sabi yun nga, be still. Ipagpasa Diyos nyo ang lahat. Manahimik kayo, mamahinga kayo sa kanyang presensya. Kaya nga po, pag ang alam po natin na kasama po natin ang presensya ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kapahingahan. Rest in His presence, in the presence of God. Paano po tayo makapagpahinga? Kailangan po na-renew ang ating mind na kasama natin ng Diyos. Kailangan po yung ating tinatahak na problema, ipagpasa Diyos natin. Ilagay natin sa Diyos yung pagtitiwala. Kaya nga po napakahalaga na alam po natin na yung kanyang presensya ang ating kasama.
Sabi pa rito, surrender, control by praying. Katulad po ng sinabi po ni Jesus, not my will but yours will be done sa Luke 22:42. Sabi niya sa Tagalog version, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Yung pananalangin po na yun na meron po siyang kakaharapin na hindi po ordinary. Kasi po ito yung pagliligtas sa sangkatauhan na magdudulot sa kanya ng matinding pasakit. Pero po, sabi niya, yung kalooban mo ang masunod at hindi sa akin. Dahil kalooban po ng Ama na tayo maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa rito, huminto muna at huminga ng malalim at ituon ang isipan sa presensya at kalooban ng Diyos. Minsan po sa sobrang pagod, nakakalimutan na po natin huminga sandali. Mag-inhale, exhale at isipin na kasama po natin ang Diyos. Kaya po importante yung kalooban ng Diyos na yung kapahingahan po natin is alam po natin na kasama natin ang Diyos. Relax lang tayo. At letter S naman po, seek His presence through prayer. Sabi mo, Brad Newman, kasama natin ang Diyos. Sabi, tapos ngayon, seek His presence. Kasama po natin ang Diyos. Hindi po kamot sinabi na seek His presence, wala na po ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Bakit po sinabi seek His presence? Kasi meron po tayong panahon na kailangan natin ng closeness. Sa pamamagitan po ng pananalangin, nalalaman po natin na, naalala po natin na close tayo kay God. Dahil meron pong iba na hindi nakakapanalangin. Meron pong iba na hindi po marunong manalangin. Yung pag-sync ng kanyang presence sa pananalangin ay hindi po ibig sabihin, hindi po natin kasama ang Diyos. Ibig po nung sabihin is, yung closeness po natin, gusto nating maranasan sa Diyos. Minsan di po ba may nararanasan tayo na magkakasama sa bahay pero hindi nag-uusap? Close po ba sila? Hindi po. Kasama natin ang Diyos pero kinakausap po ba natin? Tayong mananampalataya, opo. Pero yung mga tao na alam nila na kasama nila ang Diyos pero hindi po nila kinakausap sa pananalangin, wala pong closeness yun. Nandun pa rin po yung kanilang isipan na nakakapagpagbabaga sa kanila. Meron po silang isipan na lagi po silang abala. Kaya po yung pagsik ng presence sa pamagitan ng pananalangin, importante po yun. Dahil sabi po ng 1 Thessalonians 5:17-18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Pray continually. Manalangin po tayo lagi. Dahil gustong-gusto po ng Ama na kinakausap po siya lagi ng kanyang mga anak. Sa totoo lang po, pagka hindi po kayo kinausap ng inyong mga anak, iba na po nasa isipan niyo. Ano kaya to? Galit po? Galit kaya sa akin to? Kaya po yung pakipag-usap po sa ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng pananalangin, sumasaya po ang Diyos na ating Ama. Lalo't alam niya po na itong anak na to ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa sa iyo ang Panginoong Jesucristo, kaya natutuwa po ang Ama sa iyo. Kaya patuloy lang po natin siyang kausapin. Sa gabi, maging sa tayo naglalakad, maging sa tayo nasa trabaho. Kasi po yung guidance niya nandiyan po palagi. Kaya pinapaalala sa atin, nandito lang ako. May katanungan ka, sasagutin ko yan. May problema ka, susolusyonan ko yan. Ganun po yung Ama natin na nasa langit. Handa po siyang tumugon sa ating panalangin. Sabi po rito, pray continually. Patuloy tayong manalangin. May mga benepisyo po yung pananalangin lagi. Yung patuloy nating panalangin, may benepisyo po yan sa atin. Unang-una po rito, increase awareness of God's presence. Madidevelop po yung ating awareness, yung pagkakaunawa na kasama natin yung kanyang presensya. Di po ba, minsan pagka hindi tayo nananalangin, para bang ang solusyon ng ating problema ay sa atin lang manggagaling, parang ganon, di ba? Pero pag tayo po ay may problema, tayo po ay nanalangin,
kampante na po tayo dahil alam po natin na ang Diyos po ang gagawa para masolusyonan. Sabi po rito, develop intimacy with God. Magiging malapit po tayo sa Diyos. Dahil lagi po natin siyang kinakausap eh. Yun nga po yung closeness natin bilang mga anak. Experiencing God's nearness in all circumstances. Yun sa lahat ng pagkakataon, mararanasan natin yung kanyang presensya. Kasi yun nga po, sa araw-araw, marami tayong ginagawa. Marami po tayong kabalahan sa buhay. Minsan, pagdating natin sa problemang ganyan, nakakalimutan po nating dumalangin sa Diyos. Kaya kailangan manalangin palagi. Meron pa rin pong ibang benefits yun. Sabi rito, enhance spiritual or amplify spiritual discernment. Mapapalakas yung pagkaunawa natin sa Espiritu. Dahil nga po, ang Diyos sa Espiritu, nananalangin po tayo sa Espiritu. Kaya po yung ating pagkaunawa, maging yung mga guidance po niya. Seeking God's wisdom and understanding. Gaining clarity in decision making. Yun po napakahalaga. Gaining clarity in decision making. Minsan may padalos-dalos na desisyon pag hindi tayo nananalangin. Minsan yung mga desisyon na nakakapagpasama pa sa sitwasyon. Pero lalo tayong mga mananampalataya, at alam ko naman na mapanalangin ang mga mananampalataya, bawat desisyon natin, binibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Yun nga po, kaya po nagkakaroon ng karamihan ng road rage dahil sa desisyon nila na magalit kaagad. Maging ahead po kaagad sila dun sa umargabyado sa kanila. Kaya po, yung decision making na yan, importante po yun. Lalo sa ating pamumuhay dahil kailangan nating manalangin para yung wisdom ni Lord, yung patuloy nating maging desisyon. Sabi pa rito, greater peace and reduce worry. Yun nga, pagka tayo mananalangin, ikakas natin, casting worry on God, sabi. Experiencing God's peace that surpasses understanding. Meron din isang benefits na strengthen faith and trust in God. Witnessing God's faithfulness and answered prayer. Yun. Sa isang mananampalataya, kakaroon po tayo ng witnessing God's faithfulness in answered prayer. May mga answered prayer na po tayo, di ba? Marami na po. May witness po natin tayo po ay makakapagpatotoo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak na tapat ang Diyos sa atin, sa kanyang mga pangako. Meron tayong mga panalangin na natupad na, may mga panalangin na tinutupad pa ng Diyos, at yung kanyang pangako na yun na katuparan, mararanasan po natin at iyon po ang ating maibabahagi din po sa iba. Sabi pa rito, yung panghuli na benefits ng continuous prayer, increased joy and gratitude. Recognizing God's blessings in daily life. Mara-recognize po natin o maunawaan natin yung kanyang pagpapala sa araw-araw. Minsan nga po, yun nga po sabi, di ba? May pagpapala ang Diyos na ginawa sa atin pero hindi po natin namamalayan. Kala po natin, bigay ni kumpare, bigay ni ninong, pero hindi po. Ginamit po sila ng Diyos para makarating sa atin yung mga pagpapalang yun. Kasi sa totoo lang, lahat po ng mabubuting bagay ay galing po sa Diyos. Pasalamatan natin, nagbigay sa atin, pasalamatan natin mas higit ang Diyos. Dahil lahat po ng yan ay nagmula sa Diyos. Yun po yung pinaka-benefit niya, increased joy and gratitude. Magiging masaya tayo palagi pagka tayo nananalangin. Kasi bakit? Alam po natin na ang Diyos ay kasama natin kaya po tayo nananalangin. Alam po natin na yung kanyang presensya ay patuloy po natin kasama. At yung panghuli po sa rest ay letter T naman po. Trust His faithfulness in every moment. Sabi po na Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pag sinabi nitong trust in the Lord, paano makakapagtiwala sa Diyos kung hindi pa nare-renew ang iyong isipan?
Kaya po importante, renew your mind. Engage in stillness and surrender. At i-amplify mo yung God's presence sa isipan mo. Importante po yun. Kaya, pag yung tatlo na yun, o apat na yun yung nagawa mo, na-renew mo na yung mind mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makakapagtiwala ka na ng buong puso sa Diyos. Kaya sinabi mo ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, submit to Him. Kaya isubmit mo lahat ng iyong pamamaraan. Dahil sa pananalangin mo, masasabi mo sa Diyos kung ano yung dapat mong sabihin. And He will make your paths straight. Napaka-importante po sa atin na lalakad po tayo sa presensya ng Diyos dahil yung presensya po ng Diyos ang magdadala po sa atin sa mabuting daan. Ganon din po yung katulad po ng sinabi ng Psalm 23, di ba? The Lord is my shepherd, di ba? Dinadala niya tayo sa mabuting luntian. Kaya po, yung presensya ng Diyos, kasama po natin sa araw-araw, mabuti po yung ating kahihinatnan. Sabi pa rito, release worries. Yung pagtitiwala po sa Diyos, nakapag-release po ng worries by recalling God's past faithfulness. Yun nga po yung answered prayer. Tapat po ang Diyos, kaya po, marirecall po natin yun, yung kanyang katapatan. Sabi ba rito, dumipende ka lang sa Diyos kahit sa nakababahalang sitwasyon. Yun po, yung pagtitiwala sa Diyos, nakakapag-depende po yun, nakakapag-rely ka sa Diyos na kahit ano man yung sitwasyon na daanan mo sa buhay, alam po niya na ang kanyang presensya ay kailangan mo. Alam po niya na yung pinagdadaanan mo ay nakakabahala. Alam po niya at ipinapaalala niya po sa araw-araw na kalma ka lang, kasama mo ako. Relax ka lang, ako ang bahala sa iyo. Kaya po, yung pagtitiwala sa Diyos ay importante. Malalaman lang po natin na ang Diyos ay kasama natin sa pamamagitan ng pag-renew ng ating isipan at pananalangin para tayo ay maging kampante sa araw-araw. Sabi pa ng John 14:16-17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Iyon po yung isang pangako ng ating Panginoon na hindi man nakikita yung banal na Espiritu, isinugo niya po yun para maging kasama natin, para umalalay sa atin, para tumulong sa atin. Yun po yung presensya ng Diyos na kasama natin. Yung banal na Espiritu na patuloy natin kasama ano man yung ginagawa natin. Alam niya po na matigas ang ulo natin. Alam niya po na tayo nagkakamali. Pero sa biyaya po ng Diyos, hindi niya po tayo iniiwan. Hindi niya po tayo pinababayaan. Tunay nga na biyaya lamang yung presensya ng Diyos na mararanasan natin. Sabi pa rito, abiding in God's presence isn't about perfection, it's about rest. Pahinga po yung pag-abide sa presensya ng Diyos. Sa pamamalagi sa presensya ng Diyos, hindi ito tungkol sa pagiging perfecto, ito ay tungkol sa kapahingahan. Renewing your mind, engaging in stillness, seeking Him daily through prayer, trusting His heart. Magtiwala po tayo sa kalooban ng Diyos. At sa pangwakas po, ang ating dapat po tandaan ay ang kapahingahan ay biyaya po. Rest is grace. Kasi nga po, maraming tao na nasa kanya na ang lahat, masasabi mong ganun eh. Nasa kanya yung kayamanan, nasa kanya yung hinahanap ng sanlibutan, pero wala pong kapahingahan. Kaya po tayo na merong biyaya ng Diyos, na nasa atin ang biyaya ng Diyos, nasa atin po yung tunay na kapahingahan. Sa piling po ng ating Diyos Ama. Pahinga po tayo.
dahil alam po natin na ang Diyos ang kikilos para sa atin. Magpatuloy lang tayo sa pananampalataya, magpatuloy lang tayo sa kanyang presensya. Sige po, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa umagang ito. Patuloy po ang iyong presensya ay tunay nga pong nananahan sa aming pananambahan. Salamat